In this video, we will be talking about the range, variance, and standard deviation of ungrouped data in Tagalog. So halimbawa may data tayo na 1, 2, 4, 7, 9 at saka 12. At isosolve natin yung range, variance, at standard deviation. So itong tatlong to ay tinatawag na measures of dispersion. So dispersion, ibig sabihin kung gaano kakalat yung data. Gaano sila kalayo sa isa't isa or gaano kalapit sa isa't isa. So sometimes tinatawag din itong measures of variation. So gaano ka varied yung data o gaano ka pagkaiba-iba ng mga numbers. So bakit nga ba importanteng isolve yung measures of dispersion o yung gaano kakalat yung data or gaano sila kalayo sa isa't isa? So for example, may mean tayo na 10 or yung gitna ng data. So kapag ito lang yung given, hindi natin alam kung ano yung itsura ng data. Pwede siyang ganito, na 10 lahat. So still, yung average niyan is 10. Pwede rin ganito, 8, 9, 10, 11, 12. Yung average niyan is 10. Kasi nasa gitna yung 10, saka equal lang yung distansya ng below ng 10 at saka upper ng 10. So average niyan is 10. Tapos ito, pwede rin ganito na data. Average niyan is 10 pa rin. So, wala tayong idea kung ano yung itsura ng data kapag yung pagbabasehan natin is yung central tendency lang, wala yung dispersion. Kasi yung dispersion, yan yung magsasabi kung gaano kalayo yung data galing sa gitna or galing sa mean. So, ito sa pinakaunang dataset, 0 yung distansya nila kasi lahat ng data is equal lang sa gitna or equal sa mean. So, yung dispersion yan is 0. Yung range, yung variance, yung standard deviation, 0 yan. Kasi, ibig sabihin, kapag 0 yung dispersion, uniform lang yung data. So, kahit hindi mo makikita yung real na data, basta alam mo yung mean is 10, tapos yung dispersion or yung standard deviation is 0. So, ibig sabihin, uniform yung data. Tapos, ito naman, sa pangalawa, so medyo may distansya na siya ng konti galing sa gitna kasi pababa siya ng by 1, 9, saka 8, tapos sa taas naman 11, saka 12. So may konting dispersion na siya. So hindi pa natin alam kung yung exact value ng dispersion niya, which is isolve pa yan. At tuturuan ko kayo mamaya kung paano isosolve yung tatlong dispersion. At ito yung pinakahuli, siya yung may pinakamalaking dispersion kasi mas kalat siya kumpara sa gitna or sa pangalawa. Kasi by around 3 na yung distansya na galing sa gitna. So, solve na natin or titingnan na natin yung formula kung paano nga ba isosolve yung measures of dispersion. So, halimbawa, may data tayo at isosolve natin yung range. Ang range ay ang rough estimation of dispersion. So, ibig sabihin, konti lang na idea yung ibibigay niya sa iyo kung gaano ka-disperse yung data. Hindi gaya ng variance at standard deviation na napaka-accurate na pwede talagang pagbabasihan mo kung gaano kalayo ang mga data kahit hindi mo nakikita. So, paano nga ba isosolve tong range? So, ang range equals highest minus lowest. So, ibig sabihin yan yung malaking value na data minus sa pinakamaliit. So, ang pinakamalaki is 12, ang pinakamaliit is 1. So, subtract natin, range is 11. So, let's say, yun lang nakita natin, range equals 11, tapos hindi natin alam yung data. So, yun, wala tayong ideya kung yung data ba ay 12
at saka 1 lang. Di natin alam kung ano yung nasa gitna ng mga numbers. Pwedeng may 5 1 saka 12. So, 12 minus 1 pa rin yan. So, wala tayong idea kung ano yung nasa gitna. Hindi kagaya ng variance at saka standard deviation. So, ngayon, isosolve naman natin yung variance. So, yung variance ay may ganitong symbol, S squared. So, may dalawang klaseng variance yan, population at saka sample variance. So, ang tinuturo ko dito is yung sample variance. Tsaka sa standard deviation, sample standard deviation rin. Kasi, usually, sa mga research, hindi naman natin sinusurvey yung buong population kasi marami at saka magastos. Kaya, usually, sample ang yung kinukuha tapos kinukompute yung mean at saka standard deviation or variance. Kaya, ito yung tinuturo ko kasi mas nagagamit siya. So, yung formula ng variance na may symbol na S squared is the sigma or summation. So, ibig sabihin yan total. Total ng square of the difference ng x at saka mean. So, medyo complicated tingnan, pero madali lang yan pag nakita nyo na yung process mamaya. So, the sum of square of x minus mean. Tapos, i-divide sa n minus 1. So, dito nagkakaiba yung population at saka sample variance. Kasi kung population yan, wala yung minus 1. So, over n lang yan. Pero kapag sample variance or sample standard deviation, over n minus 1. Tapos, yung standard deviation naman ay yung square root ng variance. So, S lang yung symbol. Pero kapag population standard deviation or population variance, phi yan, yung Greek letter na phi. At saka yung variance is phi squared. So, S lang kapag sample. So, square root ng variance. So, yan yung standard deviation. So, ibig sabihin, kapag na-solve mo na yung variance, madali na lang i-solve yung standard deviation. Kasi, kukunin mo lang yung square root ng answer ng variance. Tapos, base sa formula, it involves mean. So, kailangan ng mean. So, review muna natin yung formula ng mean. Sum of values divided by number of values. So, yan yung para sa ungrouped data na mean. So, una natin gagawin is isosolve natin muna yung mean. So, yung mean equals yung sum ng data tapos i-divide natin kung ilang data yan. So, 6. So, yung sum is 35 tapos 6 sila. So, divide by 6. So, approximately 5.83. So, nag-round off tayo to 2 decimal places. Kaya, approximate lang siya. So, sunod natin gagawin is lalagay natin yung data ng ganitong forma na in column siya. So, yung data, yan yung X. So, yung X, yun yung mga given data na 6 na numbers. So, susulat lang natin siya ng ganyang form. Tapos, next column na gagawin natin is X minus mean. So, ibig sabihin, yung given na data, subtract natin sa sinolve natin na mean kanina. So, 1 minus 5.83. Ang sagot, negative 4.83. Tapos, 2 naman, 2 minus 5.83, negative 3.83. 4 minus 5.83, negative 1.83. 7 minus 5.83, 1.17. 9 minus 5.83, 3.17. At 12 minus 5.83 is 6.17. So, pagkatapos niyan, gagawa na naman tayo ng panghuling column.
yung for square of x minus mean. So, ibig sabihin, square natin lahat ng data na nasa second column, yung x minus mean. So, ito, negative 4.83, so square natin yan. So, anong ibig sabihin ng square? Ibig sabihin, multiply natin yan sa kanyang sarili. Negative 4.83 times negative 4.83. So, lahat ng values dito sa column na to ay positive kasi yung negative magiging positive because negative times negative is positive. So, yung square ng negative 4.83 ay 23.3289. Square ng negative 3.83, 14.6689. Square naman ng negative 1.83, 3.3489. Square ng 1.17, 1.3689. Square ng 3.17, 10.0489. At saka square ng 6.17, 38.0689. Tapos, kukunin natin yung sum of x, square of x minus mean. So, ibig sabihin, yung total ng huling column. So, yung total niyan ay 90.8334. So, pag nakuha na yan, gagamit na tayo ng formula ng square, variance. Formula ng variance, which is the s squared. So, substitute lang tayo. So, yung numerator na sum of square of x minus mean, yan yung 90.8334. Tapos, yung n is ilang numbers ang given, 6 yan. So, minus 1. So, compute natin gamit yung calculator. So, yung 90.8334, divide natin sa 5 kasi 6 minus 1 yan. So, yung result, round off na natin to 2 decimal places. So, magiging 18.17. Tapos, kunin natin yung standard deviation. So, yung standard deviation is square root lang ng variance. So, yung variance is 18.17. So, kunin natin yung square root. Yung sagot, 4.26. So, salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ito. Please subscribe to my channel for more videos.